Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, Hi at good evening sa inyong lahat. Especially sa mga suki ng Papa Dudut Stories at kaistorya. Natutuwa ako kasi ngayon lamang ako nagkaroon ng oras para gawin ang sulat na ito. At kahit mahirap dahil sa cellphone ko lamang ito tinatype ay ayos lang. Ang mahalaga lang naman sa akin ay makarating sa inyong himpilan ng aking sulat sa pamamagitan ng inyong mga official writer. Siya nga pala Papa Dudut, ako po si Jeneline pero Titart ang tawag sa akin ng mga taong nakapaligid sa akin. Hindi ko na matandaan kung paano yon nagsimula pero okay naman ako sa nickname na ibinigay nila sa akin. Anyway, marami na akong napakinggang story sa inyo. Pero ang tumatak talaga sa akin ay ang kwento ni Jeremy na inere noong pang 2021. Pero meron ding tumatak sa akin na horror, yung Samuel na kailan lang inere. Samantala ay sumulat naman ako sa inyo para magbahagi sa inyo ng isang kwentong katatakutan na personal ko na experience nung 1 taon lamang. Papa Dudut, dahil sa napaka-challenging ng buhay, ay nagtatrabaho na agad ako sa edad na 18. Sari-saring trabaho ang pinasukan ko. Kasambahay, tendera, online seller, serbidora ng isang kainan, service crew sa isang fast food chain at promodizer. Ginawa ko po yun habang sinisikap ko makatapos ng junior high school. Samantala hindi ko makakalimutan yung minsan ako nag-apply bilang tendera sa isang milk tea shop. Bali pang-6 ko ng trabaho yon at noong 1 taon lamang ako na-hired. Siguro'y bago mag-election. That time may experience na ako sa pagtitendera at pagiging service crew pero first time kong mamasukan sa isang milk tea shop. Bali Papa Dudut 1-woman crew ang papasukan ko. Oo, ako ang tagakuha ng order, tagagawa ng milk tea at cashier. Ang duty ko noon mula alas 2 ng hapon hanggang sa magsarado kami ng alas 10 ng gabi. Papa Dudut, masaya ako nang sabihin noon sa akin ng may-ari ng milk tea shop. Natanggap na kagad ako at pagsisimulain na ako kinabukasan. At natuwa na rin ako kasi 400 pesos per day ang sahod ko kada araw. Samantala'y dumating ang kinabukasan at dinala ako ng amo ko sa isang branch ng milk tea shop sa Sampaloc, Manila. Yung excitement ko ay napalitan ng kaba at pagtaas ng buong balahibo ko sa katawan. Ewan ko ba Papa Dudut. Pero kung bakit ko naramdaman yon, maganda naman yung pwesto ng milk tea shop. Nasa commercial area, maraming tao ang dumaraan, malaki din ang pwesto pero pagpasok ko pa lamang sa loob, nag-iba ang aking pakiramdam. Para bang bumigat yung hindi ka makakahinga kasi pakiramdam mo ay napaka-crowded ng lugar na kahit 2 lamang kayo ang nasa loob. Ngunit hindi ko pinahalata sa amo ko ang aking discomfort at sa halip ay pinilit ko pa rin ngumiti habang siya ay ino-orient niya ako sa mga gagawin. At bago umalis ay sinubukan niya akong gumawa ng 3 klase ng milk tea. Okinawa, White Dragon at Strawberry Milk Burst. At dahil sa nagpapakitang gilas ako ay binilisan ko ang paggawa without sacrificing the quality ng milk tea. Natapos ko ang 3 sa loob ng halos 10 minuto lang. Nang tikman ng amo ko ang milk tea na ginawa ko ay nag-thumbs up siya. Udyat na pwede na akong isabak sa gyera. At katulad nga ng sinabi ko kanina ay alas 2 ng hapon ako nagsisimula. Hindi masyadong dagsa ang mga tao, siguro 2 o 3 customers lang yata ang inasikaso ko noon. Pero pagdating ng alas 5 ay doon nagsisimulang dumami ang customers at dahil sa mag-isa lamang ako, ay aminin kong natataranta na ako. Pero sa awa ng Diyos ay unti-unti ko namang naibibigay ang orders ng mga customers. Siguro yung mga mag-aalas 8 na ng gabi nagsimula ng kumaunti ang mga tao at nakapagpahinga na ako. Doon nagsimula ang una kong experience sa milk tea shop. Habang binibilang ko kasi ang pera na kinita ng milk tea shop ay biglang may sumitsit sa akin. Siguro yung mga 4 na beses. Hindi ko yun pinansin noong una dahil inakala kong nanggaling lamang yon sa labas.
May mga dumaraang kasing tao sa tapat at iba ay naghihintay ng jeep o bus na masasakyan pa uwi. Hanggang sa muling naulit ang sitsit. Nakaramdam ako ng panghihilakbot kasi pakaramdam ko ay nanggagaling na sa loob ng milk tea shop. Pero sinubukan ko pa ring baliwalain at nagpretend na baka nanggagaling lang sa labas ang sitsit. Pero papadudot na ulit ang sitsit pero sa pagkakataong yun ay parang nasa tabi na ng tenga ko. Dahil doon ay bigla akong napatayo at napalingon sa aking likuran. Walang tao maliban sa akin na sa isip ko ay saan nanggaling ang sitsit na yon na malapit na sa aking tenga. Kinabahan talaga ako papadudot lalo na nang magsimulang mamatay sindi ang fluorescent lamp sa bandang lababo na nakabukas. Magpapanik na sana ako sa takot nang biglang may kumatok sa pinto sa likod ng milk tea shop. At nakahinga ko ng maluwag nang marinig ko mula sa labas ang boses ng amo kong babae. Dali-dali kong binuksan ang pinto at pinatuloy ko ang amo kong tuwang-tuwa sa first day ko. Maganda rin ang kita ng milk tea shop sa araw na yon. Sabi sa akin ng amo ko, halos kalahati lang ng total sales noong araw na yon ang average na kita ng milk tea shop noong hindi pa ako ang tindera. Kaya nga sabi ng amo ko sa akin ay meron daw akong dalang swerte sa negosyo. Nang sumapit na ang alas 9 ay nagsara na kami at eksaktong alas 10 ng gabi ay pinauwi na ako ng aking amo dahil nalinis ko na ang buong milk tea shop. Kinabukasan maaga akong pumasok since maaga namang natapos ang klase ko. Nagulat ang amo ko pero masaya siya na dumating ako ng maaga. At pagkatapos ng shift ng tenderang nauna sa akin ay ako na ang pumalit. Kaunting briefing lang mula sa aking amo at pagkatapos ay iniwan na niya ulit ako at babalikan na lang pagsapit ng alas 9 ng gabi. Katulad ng dati, papadudot ay naging maayos naman ang trabaho ko mula alas 2 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Pero pagdating ng alas 8 ay muli nagsimula na naman ang sitsit mula sa labas ay palapit ng palapit ito sa akin. Dahil doon ay nataranta ako at kinabahan at nawala ang focus ko sa trabaho. At nang dumating ang amo ko pasado alas 9 ay napansin niya ito. Anong problema tay Tart? Kanina ko pang napapansin na parang kinakabahan ka. Usisa ng amo kong babae na si Ma'am Rosel. Ma'am Rosel, pasensya na po kayo pero may itatanong po sana ako sa inyo. Napabindisyonan niyo po ba sa pari ang milk tea shop ninyo? Hindi kasi hindi naman kami Catholic. Diretsong sagot sa akin ni Ma'am Rosel. Bakit po ba naitanong yan? Usisa pa niya sa akin. At yun nga ang ipinagtapat ko sa kanya ang tungkol sa mga pagsitsit sa loob ng milk tea shop. Napansin ko sa kanyang reaksyon na parang hindi na bago sa kanya ang sinasabi ko. Na parang yun din ang reklamo ng mga dati niyang tendera. Kung may marinig kang sumisitsit sa iyo sa loob ng shop, huwag mo na lang pansinin. Hindi ka naman nila sasaktan. Maya-maya'y wika sa akin ng amo ko. So meron talagang multo rito sa milk tea shop? Napatingin lamang sa akin ang amo ko dahil sa aking tanong at hindi siyang ngumiti. Mamayang kaunti muli siyang nagsalita. Lahat naman ng mga bagay o establishment ay may mga multo. Hindi naman yan maiiwasan. Aniya. Napahinga na lamang ako ng malalim at pagkatapos ay binabaliwala ko na lamang ang naranasan kong kababalaghan sa milk tea shop. Sa 3 araw ko sa trabaho as expected ay muling nakarinig ako ng mga sitsit. Pero sinubukan kong deadmahin yon. At saka himalang dumami ang mga customers namin kahit pasado alas 8 na ng gabi. Kaya hindi na ako natakot at unti-unti ko nang nakalimutan ang tungkol sa mga sitsit. Pero papadudod sa ika-4 na araw ko sa milk tea shop, isang kakaibang ngunit nakakakilabot na pangyayari ang aking naranasan. Mag-alas 9 na noon ng gabi at hindi pa dumarating si Ma'am Rosel. Wala na ring customer kaya nag-inventory na lamang ako at nagbilang na lamang ng mga kinita sa milk tea shop ng araw na yon. Pero muli akong sinitsitan at sa puntong yon ay parang malapit na sa aking tenga. Kapatid, nagtatrabaho ko ng maayos dito. Huwag mo naman akong takutin. Weak ako sa multo o elementong nagpaparamdam sa akin. At mukhang effective naman kasi biglang nanahimik ang buong paligid at nawala ang mga pagsitsit sa akin. Akala ko noon papadudot ay magiging maayos na ang lahat. Pero nagkamali ako. Kasi habang nagko-compute ako, nang kita ng milk tea shop ay biglang may kumalabit sa aking kanang balikat. At hindi lang basta kalabit yon, parang kalabit kasi siya ng isang malaking kamay.
Sa puntong yun ay napatayo ako sa aking kinakaupuan kasabay ng pagtaas ng balahibo ko sa buong katawan. Iginala ko ang aking paningin sa buong paligid at nagulat at napasigaw ako sa takot nang may matanaw akong maliliit na itim na figurang nagtatago sa isa sa mga nakabukas na cupboards. Kumuha ko ng walis bilang armas at lakas loob kong nalapitan ng isa sa mga cupboards kung saan ay may nakita kong maliit na itim na figura. Pero nang buksan ko yun ay wala na ron ng itim na figura at sa halip ay mga stock naming cups at straws ang sumambulat sa akin. Papa Dudut, hindi pa nagtatapos ang pagpaparamdam sa akin ng gabing yon dahil nung akala kong namamalikmata lamang ako ay biglang may humawak sa aking balikat na naging dahilan para ako ay sumigaw sa sobrang takot at nagtatakbo palabas ng milk tea shop. Tiyempo namang nakasalubong ko noon si Ma'am Rosel na tila nagulat din sa pagmamadali ko. Tay Tart, ano nangyayari? Bakit takot na takot ka? Yang itsura mo? Nag-aalalang tanong sa akin ng amo ko. Kasi Ma'am Rosel, may nakita kong itim na hindi ko mawari kung duwende ba o maligno. Nandun sa cupboard ninyo. Naguguluhan kong sumbong sa kanya. Tapos ay kinalabit at hinawakan pa noon ang braso ko. Dagdag ko pa. Talaga for the first time ay nakita ko ang takot sa mga mata ng aking amo. Ma'am Rosel, kung hindi po kayo naniniwala sa bendisyon ng pare dahil hindi kayo Katoliko pero baka naman magpunta kayo sa espiritista o albularyo para mapaalis na yung mga kung anong nilalang na nasa loob ng milk tea shop, natataranta kong sabi sa kanya. Samantala agad akong pinakalma ng aking amo at nang makita niyang kalmado na ako ay pumasok muna kami sa loob ng milk tea shop at doon ay ikinuwento niya sa akin ang lahat. Tay Tart, aware ako na may multo rito sa milk tea shop. Yan din kasi ang sumbong sa akin ng mga tinderang nauna sa iyo. At saka maski ako ay naranasan ko na rin ang paramdam nila. Pero yung itim na anino o kung ano man yun, bago lang sa akin. Ang sumbong kasi sa akin ng mga tindera noon ay may nagpapakitang matandang lalaki dito sa milk tea shop. Matandang lalaki? Sino po siya? O sisa ko. Nakita kong nagbuntong hininga muna si Ma'am Rosel bago nagpatuloy sa pagkukwento. Yung matandang lalaki dating may-ari ng milk tea shop dito sa pwestong ito. Kaso nag-away sila ng kanyang anak na lalaki at tungkol sa pera ang pinagawayan. Ang balita ko sa sobrang galit ng anak ay plinano niyang patayin ng ama niya dito sa loob ng milk tea shop. Pinalitan niya ng oxalic acid yung asukal. Kaso Tay Tart, nagkaroon ng trahedya dahil ang oxalic acid na yon ay naihalo sa milk tea ng 2 customers. At nang mainom nila yon, isa sa kanilang namatay. Nagulat naman ang matandang lalaki at sinubukan niyang gumawa ng milk tea pero maski siya ay binawian din ng buhay matapos inumin ang gawa niyang milk tea na may oxalic acid. Papa Dudut, nakaramdam ako ng kilabot and at the same time pagkaawa sa matandang lalaki at sa isang customer na parehong namatay dahil sa milk tea poisoning. At ayon pa kay Ma'am Rosel, matapos ang trahedyang yun ay nakulong ang anak na lalaki ng matanda at na-bankrupt ang milk tea shop. Pagkatapos daw noon ay ilang pang mga tindahan ang itinayo sa pwesto nila pero hindi na naging successful at umalis din. Hanggang sa sinalo na yon ni Ma'am Rosel at nagtayo siya ng sarili niyang brand ng milk tea shop. Sa totoo lang, naghahanap ako ng albularyo o espiritista na maaaring magpatanggal ng mga elementong nandito sa loob. Pero wala akong mahanap na legit eh. Kwento pa sa akin ng amo ko. Kaya pagpasensyahan ko na lang daw kung marami ang nagpaparamdam sa akin. Ma'am, mag-resign na lang po ako siguro. Maya-maya sabi ko sa kanya. Nagulat naman si Ma'am Rosel sa kanyang narinig. Sigurado ka Tay Tart? Sayang naman ang trabaho mo kung aalis ka kaagad. Sa panahon ngayon ay mahirap maghanap ng trabaho. Aniya. Tila kinukumbinsi niya ako na baguhin ang aking desisyon. Samantala ng mga sandaling yon ay buo na ang aking desisyon na mag-quit na lamang sa milk tea shop. Pero isang offer ang ibinigay sa akin ni Ma'am Rosel na mahirap tanggihan. Gagawin kong 600 pesos per day ang sahod mo. Malaki na yun Tay Tart. Aniya. Ma'am, 600 per day? Hindi po ba kayo malulugi niyan? Concern na tanong ko sa kanya. Alam kong may multo rito sa milk tea shop pero hindi ko mabitawan kasi swerte ang lugar na ito sa akin. Sa lahat ng negosyo ko itong milk tea shop ang pinakamalaki ang kita. Kaya ayos lang sa akin kahit na 600 pesos per day ang sahod mo. Kasi bawing-bawi naman ako. At saka may dalang
May dala kang swerte, Tay-Tart, ang sabi pa ni Ma'am Rosel. Sa kabilang banda ay pinag-isipan ko ng mga sandaling yon na huwag na ngang mag-resign sa trabaho. Sige na Tay-Tart, huwag ka na mag-resign. Ganito na lang, yung pamangking ko bala ko na rin ipasok dito sa milk tea shop para may makasama ka. 2 na kayong magtatrabaho simula next week para hindi ka nagambalain ng mga multo o kung anumang elemento ang nandito sa milk tea shop, pahayag sa akin ni Ma'am Rosel. Samantala napapayag na rin ako ng aking amo na magstay sa aking trabaho sa milk tea shop dahil na-realize ko na kahit may mga nagpaparamdam na multo sa loob ay hindi rin naman ako masasaktan ng mga yon kung malakas ang pananampalataya ko sa Diyos. At saka hindi ko palalampasin ang opportunity na i-increase ang aking sahod. Kasi ng mga panahong yon ay kailangan ko ng pera lalo na't sa private school ako nag-aaral. Sa kabilang banda, pagsapit naman ng linggo ay nakilala ko ang pamangkin ng amo ko na makakasama ko sa 2 to 9 PM shift. Siya ay si Jorelmo pero Joe ang tawag ko sa kanya. Naging close kami ni Joe dahil siya ang tila tagapagligtas at tagapagtanggol ko laban sa mga elementong gustong mangulit sa akin. May third eye din si Joe kaya ayon sa kanya ay nakikipag-communicate siya sa mga elemento through telepathy. Ewan ko kung maniniwala ako sa kanya o hindi. Pero napansin ko nga na simula nang makasama ko siya sa trabaho ay nawala na ang pagpaparamdam. Kasabayang paggaan ng aking pakiramdam. Parang nawala na yung overcrowding sa loob. Kaya malaki ang pasasalamat ko noon kay Joe dahil naging maayos na ang trabaho ko simula noon. Papadudot, hindi nagtagal ay nagkamabutihan kami ni Joe at nitong January 2023 ay nanligaw siya sa akin. Sinagot ko naman siya noong February 26, 2023. Pero nitong Mayo isang job opportunity ang dumating sa akin. Natanggap ako bilang cashier sa department store ng Trinoma sa North EDSA. Habang si Joe ay nanatili sa milk tea shop. Ganun pa man ay nagpatuloy pa rin ang sweetness ng relasyon namin ni Joe dahil kahit na busy sa trabaho ay naglalaan talaga kami ng oras para sa isa't isa. Sa ngayon ay may bago ng tindero si Ma'am Rosel sa milk tea shop. Oo, lalaki ang hinire niya kasi napansin niyang medyo hindi napaparamdam ang mga elemento sa loob kapag lalaki ang empleyado. Mabait naman ito, honest at tulad ko ay magaling din mag-sales talk at mataas din ang benta. Kaya tuwang-tuwa pa rin si Ma'am Rosel dahil patuloy ang milk tea shop sa pagbibigay nito sa kanya ng malaking kita. Papadudot dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Masaya na kami ni Joe sa aming buhay at naka-move on na rin ako sa mga kababalaghang na experience ko sa milk tea shop. Well, ang masasabi ko lang, ang mga multo o elemento ay hindi ka nila gagalawin kung hindi mo sila gagambalain. At syempre, kahit na hindi mo sila nakikita, deserve pa rin nila ang respeto at pagkilala. Muli maraming salamat po sa iyo, Papa Dudut. God bless at mabuhay ka sa iyong programa. Lubos na gumagalang, Tay-Tart. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.